A most beautiful episode. Na ang Panginoong Jesus po ay nakapako sa krus at malapit ng malagutan ng hininga, meron siyang ginawang napakahalaga. Mahalaga sa Kanya, mahalaga sa mga taong kasama niya noon, at lalong mahalaga sa atin ngayon. John 19:26 to 27. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And from that hour, the disciple took her into his own home. And may the Lord add blessing to the reading of these very powerful 2 verses. No, ang Panginoong Jesus ay naghihirap, nauuhaw, inaapoy ng lagnat dahil sa nangyaring dislocation of his joints, nagdurugo, nagdurusa, nasa init ng araw, nahihirapan. Ano ang kanyang naalala? Ang kanyang ina na si Maria. At nasa kanyang paanan, habang siya ay nagdurusa, ay ang kanyang minamahal na alagad na tinuturing ng iba na walang iba kundi si John the Beloved, because most of the time, he is called the Beloved. Although in these particular verses, no name was given, but any reading of Scripture will give that inevitable conclusion that it was John. At nandun din si Maria na kanyang ina, who at that time must have been at least 50 years old. When the time Jesus was crucified, he was about 33. And if Mary got married at 17, which was the tradition during her time, she must be around 50 by now. If she married later, then she must be older when the Lord was crucified. But even at 50, she was already very old by ancient standards. Noong unang panahon po, ang mga tao halos ay malnourished. Napaka-oppressive ng colonial system. Heavy taxation. All the produce of the people were being taken by the government, by the local king, and in the case of Israel, even by Rome, who was a colonizer over their local kings. So maraming kumukuha ng kayamanan ng bayan, walang halos na titira sa mga tao. Maraming sakit, bihira ang nakaka-afford ng magpagamot, maraming mga karamdaman, maraming gyera, maraming nasusugatan na hindi naman na-ooperahan, hindi nagagamot. So mahirap ang buhay. In other words, kaya kung buhay ka ng 50, parang matanda ka na nun. Marami hindi umaabot ng 30 o 40 na mamatay na. So, by any standards, especially by the standards of her time, Mary was already old. Ngayon kasi yung 50, i-snowboard pa, no? Nagdi-disco, nagde-text. Hindi nagpapahalata o kaya, hindi naman halatang old, pero noon halata na yon. So, Jesus was a very responsible son. He was about to die, and he was thinking about his mother. He entrusts the care of his aging mother to his beloved friend and disciple, John. Immediately, what are the lessons from Jesus? Kasi marami. Agad-agad matututunan natin, sons, daughters, are to take care of their parents at old age, especially. It is a holy covenant. It is an unwritten contract. Parents give their best to their children when the children are too young to take care of themselves, and parents are in their prime, in their youth, to do the taking care of the children. But then that reverses. The parents become old, they become too old to take care of themselves. And the young people, the children, are now in the prime of their life, nasa katanghaliang tapat ng kanilang buhay, para sila naman ang magsukli sa ginawa ng magulang at sila naman ang mag-alaga. It is a very important unwritten contract from generation to generation. It gives order to life. It gives order to the universe. Kaya naman, bukod sa talagang mahal ng mga magulang ang mga anak, kaya buong-buong puso nilang naibibigay ang lahat-lahat, todo-todo, walang ipinagkakait. Kasi meron namang covenant na pag dumating ang panahon na hindi na nila kayang alagaan ang kanilang sarili, lalo't hindi nila na ipag-impok, na ipagtipid ang sarili dahil ibinigay lahat sa anak, there is a covenant that the children would take care of them.
Pag nasira ang usapan na yan, mga kapatid, nasisira ang lipunan. Anong nangyayari? Ang mga magulang ay magiging makasarili. Sabi nila, baka naman hindi ako alagaan ng anak ko, baka naman hindi ako lingapin, baka hindi ako man lamang pansinin. Ang mangyayari, magiging selfish ang magulang, hindi ko nga ibibigay lahat sa anak ko. Magtitipid ako sa sarili ko. Magtatabi ako, hindi ko ibibigay sa kanya lahat para alagaan ko ang sarili ko kung dumating ang oras na hindi naman niya ako alagaan. Pag nangyari naman yon, yung bata, mararamdaman niya na habang lumalaki siya, hindi naman talaga ibinigay ng magulang yung best sa kanya. Kaya ang mangyayari, magiging selfish din siya. Pag kumikita na siya, kanya na lang. Pag nagkaasawa siya, kakalimutan na yung magulang. At pag tumanda, hindi niya alagaan because the contract is broken. And in many advanced and materialistic societies, that is now the case. Parents don't send their kids to school. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mo mag-aral. People don't spend so much for their children. The children take care of themselves. So, pag sinabi mo sa anak mong, anak, put your shoes off my sofa, Mommy, this is my sofa now. Nakita nyo na yung commercial na yun. Walang kakwenta-kwenta yung values na itinuturo. Kung mo nakaka-afford ka na maghulog ng kondo mo na mumurahin, hindi ka na pwedeng pagsabihan ng magulang. Hindi ka na pwedeng ituwid dahil may sarili ka ng kita. And exactly, that's the appeal of that commercial. It appeals to the rebellious nature of children. Naiinis sa nanay na nagpapalinis ng bahay, nagpapaganyan. So sabihin, ang moral lesson, humiwalay ka na sa nanay mo, maghulog ka ng kondo namin. It's a very negative value na dapat i-protest ng lahat ng may mga respeto para sa pamilya. But going back to the issue of mother and children, father and sons, mother and daughters, 1 Timothy 5:4. But if a widow has children or grandchildren, they should learn to serve God by taking care of her, as she once took care of them. This is what God wants them to do. So isang napaka-taas na uri ng relihiyon, ng pananalig, yung maglingkod sa mga matatanda, lalo't magulang mo o lolo't lola mo. Sabi, ito ang paglilingkod sa Diyos. Ito ang paglilingkod na dalisay. Hindi yung mga laging nasa church, ang haba-haba ng mga daldalan, kwentuhan, fellowship, tapos nanineglect na ang magulang, nanineglect ang asawa, nanineglect ang mga dapat alagaan sa bahay. Tapos sasabihin nila, kasi ministry. Diba? Sabi nga, you want to learn to serve God? Take care of your parents. Of course, it applies to widowers also. Hindi lang laging widow. Sa New Testament times kasi, yung mga babae talaga, wala naman silang sariling hanap buhay, walang sariling savings, walang sariling anino. Kaya mas mahigpit ang pagtuturo na alagaan sila. But as times change, both men and women now share almost the same roles. Kaya mga tatay o nanay, itinuturo ng 1 Timothy 5:4, dapat alagaan. Yan ang assignment ng Diyos na ibinibigay sa mga anak. But primarily, especially in Israel, it's the sons who do this. It's the sons who take care of their mothers, not or more than the daughters are expected. Magtataka kayo, bakit inihahabili ni Jesus si Maria sa kaibigan niya na lalaki? May mga babaeng anak naman si Maria, Matthew 13:55-56, na ang mga tao ay nagtataka tungkol kay Jesus. Sabi nila, isn't he the son of the carpenter? Isn't Mary his mother? And aren't James, Joseph, Simon, and Judas his brothers? And don't his sisters still live here in our town? So may mga kapatid siyang babae, pero bakit si Jesus ang nag-iisip tungkol kay Maria? But sukdo lang ibili niya sa kaibigan niya at hindi sa mga kapatid niyang babae? Because it was the duty of the sons, especially the eldest sons, to take care of their parents. Parang yung mga tradisyon ng mga Chino, na nakikita natin ngayon sa mga Chinoy around us, yun ay yung mga Filipino-Chinese, ang talagang matatanda doon titira sa matandang anak na lalaki pag nag-asawa. At tanggap ng manugang na babae na role niya yon. Pag ang napangasawa niya, yung panganay na lalaki, mag-aalaga siya ng biyanan. That's how Chinese civilization continued for thousands of years. Merong social fabric na nape-preserve when these traditions are preserved.
Now, what were the reasons why sons should lead in taking care of their aging parents? Bakit mas ang pananagutan ng mga anak na lalaki kaysa babae? Because usually, they are the major breadwinners. Kadalasan, hindi naman lagi ngayon dahil nababaligtad na nga ang society, pero kadalasan, mas ang kumikita ay yung lalaki o mas malaki ang kinikita niya. Hindi lagi. Pero pagka kasi gano'n niya, kadalasan yung umiiral, therefore, kayang-kaya niya mag-alaga ng magulang dahil siya yung kumikita. Yung asawa niya, hindi magre-reklamo. Total, ito namang lalaki ang kumikita ng malaki. Nababaligtad kuminsan nyo sa Pilipinas kasi kuminsan yung babae ang malaki ang kita o kahit hindi man, siya ang may hawak ng budget. Siya ang may power. Kaya nahihirapan tuloy yung lalaki na itira sa kanyang bahay yung magulang niyang matanda kasi yung asawa niyang babae, kuminsan maramot. Yun ang may hawak ng budget. So usually, it is the men who earn more, therefore the responsibility to take care of their parents reside in the men. Mas madali sila magbigay sa parents kesa sa kung daughter. Kasi yung daughter, kung hindi malaki yung kita niya, kailangan pa niyang kumbinsihin ng husband para gastusan itong mga magulang niya na biyenan lang ng husband niya. Kung hindi niya makonvince, kailangan pa niyang kupitan yung asawa niya. As what happens in many households. Para lang niya matustusan ang magulang. Ngayon, bakit nababaligtad sa Pilipinas? Kasi women usually ang treasurer sa atin. Kaya nagkaka-conflict madalas ang biyenang babae at manugang na babae. Lalo't ayaw magbigay ng manugang na babae sa biyenan. O kaya lalot yung biyenan, nalilimutang siya ay tapos na yung kanyang reign as reyna ng bahay ng asawa niya. Nasa bahay na siya ng anak niya, hindi niya matanggap na yung manugang niya ang reyna doon. Pero dapat tanggapin kasi talagang yun ang katotohanan. Para walang conflict. Ang malungkot, lalo sa Pilipinas, kadalasan pabaya ang mga anak na lalaki. Iniaasa na lang sa mga kapatid na babae ang pag-aalaga sa mga magulang na para bang siya na lalaki hindi isinilang ng kanyang ina. Na para bang hindi siya pinalaki, pinakain, pinag-aral, parang yung mga kapatid lang niyang babae ang inalagaan na ia-assign na niya ngayon sa mga kapatid niyang babae ang pag-aalaga. May pananagutan lahat ng anak kasi lahat kayo ipinanganak. Lahat kayo pinakain, pinalaki. Hindi pang babae lang na trabaho yan. At kung ang mga asawa niyong babae ayaw mag-alaga sa biyanan niya, na ina niyo, turuan niyo ang mga asawa niyong babae. Lumagay sila sa lugar. Hindi katulad ng mga nangyayari sa mga maraming Pilipinong lalaki pag nag-asawa, nawawalan na ng disposisyon. Yung babae na lang nagpapaandar ng lahat. Napupwera ang biyanan. Napupwera ang mga in-laws. Pag masama ang ugali ng babae, na 80%, ganun. May reklamo kayo? Di ba totoo? Napapabayaan yung mga biyanang babae, yung mga biyanang lalaki. Tapos yung pamilya ng babae, yung lahat ang nangmiminana at nagpapasasak ng mga underground na bigay. Totoo o hindi? Gusto nyo ipa-NBI ko kayo? Totoo, unfair, and it's bad. It's evil. You must be good to your mother-in-law. Whether or not she's good to you. Yung ipinanganak niya yung pangasawa niyo, pinalaki niya, binigyan niya ng best, na-earn na niya yung right hanggang kamatayan sa inyong respect. Entitled na siya sa pension niya hanggang libing. Hindi dapat agawan ng asawang babae yung biyanan niya ng debosyon, ng pagmamahal ng lalaki. Marami naman kasing lalaki pag nag-aasawa, nababaliw. Nalilimutan na yung magulang. Hindi niya napapansin, pag birthday ng biyanan niya, nandun sila buong pamilya, pero pag birthday ng nanay niya, masakit ang ulo ni Mrs. Masakit ang paa, masakit ang puson. Basta absent siya, yun ang ending. Dapat kayo makahalata at huwag yung ipapaapi ang magulang sa asawa. Ganon din naman, huwag ipaapi yung asawa sa magulang. May mga minsan na magulang talaga. In-laws from hell. Meron talagang ganon. Maniniwala ka talaga may impyerno pag nakita mo yung biyanan mo. Pero bihira yun. Madalas ang may problema yung manugang. Hindi siya nag-a-adjust. Hindi siya nagre-respect. Pero inaakala kasi ng maraming anak na lalaki, pangkapatid na babae lang nila yung duty. Hindi yun totoo.
Kadalasan din, kaya nagbubulag-bulagan na lang yung lalaki kasi alam niya yung asawa niya, yung wife niya, unwilling or half-hearted ang manugang na babae. Kaya nagbubulag-bulagan na lang si lalaki para huwag sila mag-away ng mag-asawa. Pinapaubaya na lang sa mga kapatid ang pag-aalaga sa mga matatanda. Wife, let even help your husband do his God-appointed duty to take care of his aging parents. Huwag kayong maging hadlang para maging mabuti siyang anak. May Diyos na nakakakita ng lahat. At Diyos ang nag-utos na ang mga magulang ay arugain, alagaan. Hindi naman sinabing kung mabait lang sila o kung best lang na ibigay nila sa kanilang mga anak. Basta magulang, tatanaw ka habang buhay. There's another reason why more is expected from sons, because usually, sons get the most from their parents. Lalo sa mga makalumang lipunan nung araw, ang pinag-aaral lang, anak na lalaki, yung babae hindi. Mas maraming napupunta doon sa anak na lalaking gastusan. Pag kayo nang ikakasal, todo. Pag yung anak na babae, halos hindi na ginagastahan ng magulang. So, natural lang ngayon na yung mga anak na lalaki, mas marami kayong tinanggap, mas marami kayong ibigay. To whom much is given, much is required. Of course, there's another lesson from Jesus. Sons and daughters who cannot take care of their aging parents should entrust them to reliable, dependable, able, and caring persons, which was what Jesus did. Dapat, kaya naman niya. Hindi naman niya ibibigay sa iba yung pananagutan na alagaan yung kanyang ina. Sa katunayan, kahit saan nagpupunta si Jesus doon, kasama naman itong mga babaeng ito. Kaya lang, ano magagawa niya, ay nakapako na siya at malalagot ang hininga. So, inihabilin niya sa kaibigan. John is believed to have been rich or at least comfortable sa kanyang buhay. At kung di man ganun ka-comfortable, at least dependable, pwedeng paghabilinan ng ina. More than that, John is known to be tender and expressive. He was very close to the Lord. John 13:23, one of his disciples, whom Jesus loved, was lying close to the breast of Jesus. This was during the what you call the Last Supper or the Lord's Supper, na magiliw ang kanyang pakikitungo kay Jesus, na isang magandang senyales na magiging magiliw din siya sa matandang ina na ngayon ay aalagaan niya. Kung hindi mo maibilin sa isang tao, busy ka, nagtatrabaho ka abroad, at matanda na talaga at kailangan ng care, ibilin mo naman sa isang clinic, sa isang caring institution. Nung araw, negative ang tingin natin doon sa mga home for the aged. Akala natin parang itinapon ka na lang doon. Pero ang dami niyang advantages. Kesa oo nga, kapiling nga ng kanyang anak at mga apo yung matanda, pero maghapon namang walang kasama. Nung mabagok yung ulo niya ng 3 p.m., 8 o'clock na nung malaman kasi wala naman tao sa bahay. O kaya hindi naman talaga siya maalagaan ng todo. Kaya, puwera, dramang bukid, most of the time, especially if they are unhealthy or even if they're sick, it's better that they are in home cares or in institutions where there are professional caregivers, where there are people who really check on them. Then talagang bubuhusan mo na lang na maraming dalaw. Lalong-lalo kung wala ka. Alam niyo nung araw yung mga magulang, ang dami-dami nilang anak, gusto nila yon. Kasi gusto nila pag naghihingalusin at mamamatay na sila, nakapaligid ang lahat. Nandun ang mga apo, everybody. But now it's not a guarantee anymore. Kahit 5, 6 anak mo, kumisa nasa abroad lahat. Ang uwian sa burol na. Kasi baka hindi ka naman mamatay, uuwi sila, sayang yung pamasahe. Sabi ng asawa, buhay pa naman ng nanay, ganyan-ganyan, di ba? So, kung kailan ka lang ngayon nakakabaok at saka mag-uuwian, isa lang uuwi nun, hindi rin uuwi ang asawa nun. Kasi may job. Siyempre sa nanay niya siya uuwi pag yung nanay niya namatay. So, yung dating kaayusan na 1,000 taon na umaandar, generation to generation, yung magulang aalagaan ng anak, yung anak aalagaan ng magulang, biglang naiba yun ngayon. Wala tayong paghahanda bilang isang lipunan, bilang isang kabihasnan, sa ganitong mabilis na pagbabago ng buhay. Akala ng mga magulang natin noon, ganun din yung pag matanda na sila, mahihingalo sila, nakapaligid ang lahat, kasi dyan lang nakatira sa banda-banda dyan. Pero hindi na ganun. At kung sakaling hindi ganon ang sitwasyon nyo, mga anak,
tiyakin ninyo na hindi kayo magkukulang sa by proxy na alaga. Ibig sabihin, ang remittance. Kung hindi nyo maalagaan ng diretsahan, ang mga magulang nyo, magpadala kayo ng pampagamot, ng pampadoktor, ng pagkain, gagastusin. Yun man lang. Magampanan. Hindi yung kung sino na lang ang nataya, binagoong na siya doon sa pag-alaga sa magulang. Kuminsan, itong kahuli-hulihang mag-asawa o tumira doon sa matandang bahay, siya na ngayon na mag-aalaga sa magulang. Lahat ng kapatid na nasa ibang lugar, ibang bansa, nasa ibang syudad. Akala mo mga konsino na, inaalagaan ba ang nanay? Text ba ng text? Huwag mo papabayaan ang nanay. Pero hindi naman sila nag-aalaga. So pagka ganun, dapat ang ginagawa ng mga tao, magbakasyon kayo, mag-leave kayo from your work, mag-alaga din kayo isang buong linggo, isang buong buwan. Hindi yung kung sino lang yung naka-assign doon. Ikaw ate, wala ka naman trabaho. Ining, wala ka naman trabaho, ikaw na lang mag-alaga sa nanay. Tapos siya na lang, hindi na siya makapaligo. Wala na siyang magawa sa buhay niya, mag-alaga na lang. Hindi naman siya makareklamo dahil magmumukha siya masama. Pero sa kalooban niya, siyempre, nagre-reklamo din yun, ayaw lang pahalata. Hindi dahil nagre-reklamo siya sa pag-aalaga, kundi nagre-reklamo siyang wala man lang siyang karelyebo. Pag isinilang ka ng magulang mo o inalagaan ka, pinalaki ka, pinakain ka, pinag-aral ka, may tungkulin ka. Pero masarap sana, huwag nating isipin na tungkulin yan Pribilehyo na masuklian mo ang kabutihan ng magulang. Pribilehyo na ikaw naman ngayon ang magpapasyal sa kanya dahil ikaw ang pinapasyal. Ikaw naman ngayon bibili ng mga gusto niya dahil dati ikaw ang ibinibili niya. Any loving person would love to do that. And I don't think that you, people of God, will have to be convinced or coerced or forced to do that. We like to do that. But how much do we like it to the point of remembering it? O lagi na niya nililimutan dahil busy? Do we like to return our parents' kindness to the point that we will sacrifice? O iniisip mo na lang, sa isang linggo na lang, ako pupunta kay nanay, sa isang buwan. Tapos bigla na lang natighok ang matanda. Doon ka na ngayon pupunta, tapos naglulupasay ka doon sa libingan. Gusto kang sipain ng mga kamag-anak nyo na alam na hindi ka nag-alagi, tapos nguy-nguy ka ng nguy-nguy dyan. Diba? Kaya kailangan habang may pagkakataon, gawin na para walang pagsisisi. Because you can never tell. Ang mga magulang deserve our lifelong care. Another lesson from Jesus, make good friends. Magpundar ng mga relationships o kabuhayan para may maiwan ka sa mga dependents. Kung ang naiwan mo, kalaban, kaaway, utang, itong mga natirang patatanda, may bayarin patuloy. At marami mga tao, hindi sila nabubuhay in a responsible way. Ang iniiwan pa, utang. Ang iniiwan pa, kalaban. Ang iniiwan pa, kahihiyan. Matapos silang mamatay. Wala man lang paghahanda sa sarili. Pag namatay tuloy, yung matandang magulang pa ang mag-ahanap ng malaking tupperware para maging ataol niya dahil wala silang pera. Alam niyo, ang responsableng tao, magpapaka-responsable ako, gagawa ako ng tama para yung magulang ko, wag na mahirapan. Ilalagay ko sila sa lugar. So, John takes Mary home to take care of her. What lessons can we learn from John? Take care of your friend's mother. Or take care of your friend's mother. Yung naturingan, kung sino man yung mother na yon. Kung sino man yung dependent sa kaibigan mo, na biglang namatay yung kaibigan mo, kakayanin mo naman, patuloy mo silang tulungan. Especially kung yung friend mo naging mabuti sa'yo. Proverbs 27:10, don't desert an old friend of your family. Other versions say, don't desert your father's friends. Kahit na wala na yung father mo, yung friend niya, patuloy mo pa rin igalang, patuloy mo pa rin tulungan kung nangangailangan. Kasi hindi mo naman alam kung gaano siya nakatulong sa sarili mong magulang na nagpalaki sa'yo. Hindi mo nga alam kung yung ipinangdugtong sa pag-aaral mo pahiram o bigay ng mga kaibigan niya So dapat, yung mga kaibigan niya, mamahalin mo rin. Especially if that friend is Jesus. Or if that friend is like Jesus.
May kaibigan ka na parang si Jesus, naglilingkod sa tao, sa kapwa, makadiyos, matulungin, at binawian siya ng buhay. Kakayanin mo naman, tulungan mo yung mga naiwan niya. Yun ang ginawa ni John. Hindi naman sinabi ni John, ikaw naman kaibigan ko, hindi yung mother mo. Mga asawa, lalaki man o babae. Kung si John inalagaan yung nanay ng kaibigan niya, bakit hindi nyo aalagaan ang nanay ng asawa nyo? Paki-explain. Kaibigan lang yon, pero inalagaan niya yung ina, yung pang-ina ng asawa nyo. Kaya babae ka, kaya lalaki. Wake up. In fact, mas ikaw nga yung in-law, mas ikaw ang dapat magmahal, mas expressive, mas mapagbigay. Kasi, hindi naman kayo magkasama nung araw ngayon pa lang. So you make up for lost time. Lalo kung gumanda ang buhay mo dahil itong pangasawa mo, ang ganda ng pagpapalaki ng magulang. Pinag-aral, binigyan ng equipping, binigyan ng wings to fly. Ikaw ngayon ang nakasakay sa wings na yon. Dapat, lalo kang mas expressive pa kaysa doon sa sariling anak. Hindi ka na dapat na pilitin. Hindi na kailangan nagbibigay ka nga pero masama ang mukha mo. Tuloy yung asawa mo. Sa susunod, hindi ka nahihinga na magbigay sa nanay niya. Kasi, actually, dinidiscourage mo siya. By showing a sad face or an angry face, you're actually controlling your husband or your wife. The message is, don't do this again. Magagalit na naman ako. I will punish you if you are kind to your mother. You know, that is so evil. Tradition has it that John took Mary to his estate in Ephesus, high in the mountain. These are the mountains of Ephesus, away from exposure to people and to danger. And tradition has it that John built a house for her. In fact, that house is still standing up now. Yung bahay, huwag ako, ang inyong tingnan. Sa likod, yung ibaba nun, yung foundation is proven to be 1st century. Panahon talaga, pagkamatay ni Jesus. And then yung pataas, 7th century. Siguro nag-iba na, ni-repair pa rin, because people had always gone to this house to pay respects to the memory of Mary. This is at Ephesus. And Christianity's first basilica was built at Ephesus. The Basilica of St. John. Who else? Kaya talagang si John, hindi lang si Mary ang dinala niya sa Ephesus, dinala niya yung pananalig. At ang kauna-unahang basilika ng sangka-Kristyanuhan, diyan natayo sa Ephesus. Talagang John accomplished much. He was blessed by God. Not only because he was Jesus' disciple and friend, but because he also became son to Mary, Jesus' mother. Who knows what kind of blessings he received from Mary? Sa dinami-rami ng mga naging disciple, siya ang nakasama ni Mary hanggang pagtanda. So maaaring sa kanya na ikwento ang mga kwentong hindi alam ng iba. That's why the book of John is the most highly developed, theologized gospel about Jesus. It is no wonder because John had a primary source, Mary herself. So you see, kung minsan mag-aalaga kayo ng tao, akala nyo nagbibigay lang kayo, you'll never know what you could receive in return from God. But don't do it because you're going to receive something in return. But make sure that God owes nobody anything. When you do good, God rewards you. Ayaw ng Diyos na may utang siya. At pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, sabi niya, you do it to me. Pag gumawa ka naman sama sa kapwa, ganun din yung sinasabi ni Lord, you do it to me. Di ka naisabihanan mo, you're doing it to me. You are nice to your daughter-in-law, you are nice to your mother-in-law, you are doing it to me. Ang simple ng katotohanan. Hindi pwedeng takasan, hindi pwedeng iwasan yung lente ng Diyos na nakailaw sa atin, nakabantay. God is watching us. We must behave correctly. So, what else do we learn? Love your beloved's loved ones. Pag mahal ni Jesus, mahal din ni John. Ngayon, take note, stepmothers. Stepfathers. Magkakaroon kayo ng asawa na may anak na, byuda na siya o byudo, mahalin nyo na yung mga stepchildren nyo. Sandali lang naman sila bata Tatanda din yun, magkakaroon ng sariling buhay, maging independent.
ang naitanim niya sa puso nila, pagmamahalan, hindi pagkabuhi. Dahil tatanda din kayo